Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video mga ka-DIY, meron lang akong isi-share sa inyo. Meron dito sa akin nagdala mga ka-DIY isang angle grinder na ang brand mga ka-DIY ay Bosch. Ito yung model number mga ka-DIY, GWS 750 by 100. Importante yung mga model number mga ka-DIY kasi ito yung pinagkukunan natin ng pyesa. Sa hindi nakakaalam mga ka-DIY, sa mga bago pa lang. Ayan. So itong model number na ito, itong isi-search natin sa Shopee or Lazada kung maghahanap tayo ng mga pyesa. Lahat ng part nito mga ka-DIY ay nagbabase dito sa kanyang model number. Kaya napaka-importante mga ka-DIY na alam nyo ang mga model number ng inyong mga angle grinder. Hindi rin naman ito mga ka-DIY gaya ng mga circular saw. Basta mga rotary tools mga ka-DIY, sa model number nagbe-base ang isang pyesa ng isang tool. Pero kapag mawala mga ka-DIY yung kanyang model number na ito, mahihirapan tayong maghanap ng mga pyesa. So, ang pinaka-best na way dyan, mga ka-DIY, kasi nabasa ko doon sa mga nakaraang video natin patungkol sa grinder na ito, kung paano hanapan ng pyesa na mawala ng model number. Ito, yung model number, kapag mabura yan, ang pinaka-the best way niyan, mga ka-DIY, ay hanapin nyo. Alamin nyo lang kung anong brand yung ginagamit yung angle grinder. I-search nyo sa Shopee o sa Lazada, maghanap kayo ng same niyang itsura, same niyang image, mga ka-DIY, tapos doon nyo basihan yung kanyang model number, ipaghambing nyo yung itsura nito doon sa Shopee o sa Lazada para makuha nyo lang yung model number at mabilhan nyo siya ng mga spare parts. So, balik tayo sa issue nito mga ka-DIY. Ang problema din ito, sabi ng mayari, ay walang power o ayaw gumana. Subukan mo nating i-plug in mga ka-DIY dito sa ating AC. Ayan, may power tayo. Saksak natin. Ayan, yung ganitong klase ng video mga ka-DIY ay para lang sa mahilig mag-DIY at doon sa mga nag-aaral ng repair. Ayan. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, ayaw mag-on. Ayan o. Wala, ayaw. So, nasa lahat mga ka-DIY, pwede natin paikutin ito. Baka hindi lang nakontak yung kanyang carbon. Ayan, sa mga, minsan kasi ayaw gumana, dahil yung kanyang commutator brush ay tinabunan na ng corrosion. Kaya ayaw kumontak at ayaw gumana. Subukan nyo muna yung paraang ganito. Kapag ka nagasgas na yung carbon brush sa kanyang commutator, pwede na nating restart. Ayaw talaga. Pwede yung mga ka-DIY ganito, tanggalan nyo muna ng bala dito para hindi kayo madisgrasya kung kayo ay nagre-repair. Pwede nyo paluin dito mga ka-DIY. Yan. Kasi minsan yan, ang switch ay naalog at gumagana siya. Ibig sabihin sa switch lang ang problema. May mga ganito kasing pagkakataon mga ka-DIY na gumana siya kapag tinapik-tapik. O, power off natin. Ayaw pa rin. So, kailangan na natin ng tool ngayon mga ka-DIY. Gagamit tayo ng multi-tester o multimeter. Sa paggamit naman ng tool mga ka-DIY, pwede tayong gumamit ng analog tester at pwede din tayo mga ka-DIY ng gumamit ng digital multimeter. Subukan muna natin mga ka-DIY na kalasan dito sa likod para alamin natin kung anong nangyari dito. Siyempre wala siyang power mga ka-DIY. Sunod-sunod yan, magsimula sa cord, sa switch, sa coil, sa carbon brush, sa armature. Okay mga ka-DIY, tara, subukan muna natin kalasin dito sa likuran. May isang screw yun dyan, tatanggalin muna natin. Tara. Okay, buksan natin mga ka-DIY dito sa likuran. Okay, tabi lang muna natin. Yan. Ito yung itsura sa loob mga ka-DIY oh. Okay, ang unang gagawin natin mga ka-DIY kapag magtitest tayo, maghang muna tayo ng ito yung ano niya, carbon brush niya, ihang muna natin. Sa pag-test ng tester, kailangan muna natin ihang ito kasi nagko-contact ito doon sa kanyang armature. So, ihang muna natin ito or tanggalin muna natin. Yan, dito. Yan, ipagilid lang natin tapos ihang natin to. Yung kanyang carbon brush. Yan, pwede natin tanggalin yan, pwede natin ihang. So, makapal pa naman mga ka-DIY yung kanyang carbon brush. So, okay na okay ito at maganda pa yan. Dito tayo sa kabila. Ihang din natin doon sa kabila din. Ayan. Tapos ihang din natin ito. So, kabilaan mga ka-DIY, pantay yung kain. Ibig sabihin maganda yung performance nito kapag pantay yung kain ng carbon brush. Okay? Una natin gagawin mga ka-DIY ay mag-test muna tayo dito sa kanyang mga ka-DIY itong AC code. Unahin muna natin yan. Kung tayo man mga ka-DIY ay meron digital tester, iset lang natin ito sa
buzzer mode. Select din buzzer mode mga ka-DIY at hanapin natin yung may symbol na ohms dahil kasama na rin yung pag-reading dyan at kasama na rin yung ating continuity test. Kapag tayo man mga ka-DIY ay naka-analog tester, iset lang natin ito sa X1. Ayan, importante yung palo niya dahil continuity lang muna, mamaya sa reading tayo mga ka-DIY. Okay? So unahin natin itong digital mga ka-DIY. Test natin dito sa kanyang AC cord. Ayan, dito tayo. Yung kanyang AC cord mga ka-DIY ay nag-input dito sa switch. Ito yung input ng switch, line 1 at line 2. Ito yon, lane 1 at saka lane 2 natin. Itong dalawa, lane 1 at saka lane 2. Ibig sabihin yan ang input galing dito. Yan. Paglabas niyan mga ka-DIY, ito yung out galing sa switch. Output na yan. Papunta na yan mga ka-DIY sa ating left and right na stator coil. Ito. Left and right yung contact na yan. So mamaya na tayo dyan mga ka-DIY. Unahin muna natin yung kanyang AC cord. Ito. Tingnan natin kung may contact. So dito tayo muna sa may input. Dito. Pagpasok pa lang ng switch. Okay. So ilagay natin yung isang test prod natin dito. Tapos itutusok natin to sa switch. Titingnan natin pag mag-beep yan mga ka-DIY. Ibig sabihin may contact. So wala. Dito tayo sa kabila. Ibig sabihin mga ka-DIY walang problema sa cord. Pwede natin itong galaw-galawin. At yung bandang ibaba naman ito. Yan, pwede natin galawin niya kasi minsan dyan nagkakaroon ng problema kaya walang power yung grinder. Ayan. So ibig sabihin good naman mga ka-DIY, hindi na mamatay yung ating tester. Subukan naman natin dito sa kabila. Ito. Dito tayo. Dito pala. Yan, ibig sabihin mga ka-DIY ay walang putol yung ating cord, good yung ating cord. Walang. Yan, hindi na mamatay yung ating tester. Ayan. So ibig sabihin good yung ating AC cord. Sunod natin gagawin mga ka-DIY ay continuity test pa rin para sa ating switch. Ipapower on natin yung ating grinder. Once na pinawer on natin yan, ito yung input. Dito tayo diretso ngayon sa output. Sa output ng switch, yan o, ito. Okay? So, dyan na tayo ngayon sa out. Kasi nag-test na tayo doon sa in. Sa out naman ng switch, tingnan natin kung may contact. Ilalagay natin ulit dito. Tapos, ilalagay natin dito sa mismong output ng switch. Dito. Yan. So wala. Ito. Magkadikit lang naman ang dalawang ito. Parehas lang naman yan. Isang contact lang yan, dalawang yan. At isang contact lang itong dalawang to. Ayun, nagbase siya dito. Ibig sabihin ito, pupunta rito. Yan. Kapag nag-on tayo ng switch, ibig sabihin makakatagos yan yung ating kuryente. Ayan. Dito tayo sa kabila. Dito. Ibig sabihin nag-beep. May contact. Ibig sabihin mga ka-DIY ay okay yung ating switching. Yung ating switch. Kapag sa analog naman ay palo lang naman yan. Ibig sabihin pag may palo, may contact. Ito mga ka-DIY ay merong contact. Yan. So ligtas na tayo mga ka-DIY. Okay ang ating cord. Okay din yung ating switch. Ngayon naman, dito tayo sa stator coil. Itetest natin yung pinaka-coil nito. Yung pinaka-tanso niya. Yung umiikot dito mga ka-DIY. Yung pinaka-coil niya. Yan, stator nga tawag doon. Stator or coil. Okay? So explain ko lang muna sa mga baguhan. Yung isang linya nito mga ka-DIY, pumasok yan dito sa ating carbon brush. Ito yon. Yan o. Ito. Dito yan sa ating carbon brush. Yung kabila naman mga ka-DIY, pumasok yan dito. Kung hindi man yan pumasok dito sa kabila, malamang dito. Kung ito pumasok dito, ito yan papasok dito. O kung ito man ay papasok dito, yung kabila naman, kapapasok naman yan dyan. Ibig sabihin, kapag ito ay nanggaling dito, yan, kung sundan natin, yung wiring na yan, ito, itim, yan o. Yan, umikot yan dito. Pag ikot yan, then tatagos yan dito sa ating carbon brush. Yung kabila naman, kung sakali, dito, papunta yan dito, umikot din. Then tatagos na din sa ating carbon brush. Okay? Ibig sabihin, left and right ang connection nito, papunta lamang sa carbon brush. Kaya yung pag-test natin nitong mga ka-DIY, ay dito lang sa dito kahit sa holder na. Yan, dito sa dalawang yan. Okay? Tara, mag-check tayo dyan. Kailangan, makakuha na tayo dyan ng resistance o reading dito sa ating tester. Kapag wala tayong makuha dyan mga ka-DIY, ibig sabihin sira yung kanyang stator kaya hindi siya gumana. Yun lang ang pinaka-last option yun mga ka-DIY. Pagkatapos nun, pwede tayo mag-proceed yun sa kanyang armature o yung umiikot dito sa gitna. Okay? Ito mga ka-DIY. Check na natin. Doon tayo,
tutok tayo dito sa ating resistance. Kasi reading na yan mga ka-DIY, hindi na yan palo lang, kundi reading na talaga. Okay? Dito natin ilalagay, pwede rin dito kasi ito yung wiring. Isa lang naman ang connection itong dalawa, kaya dito natin ilalagay yung sa left. Subukan natin dito sa kabila, dito sa mismong lagayan ng carbon brass. Dito. So walang contact. Subukan natin dito sa kabila, baka doon tumagos ito. Dito. Yan, dito. Or dito sa mismong holder, ipatong lang natin dyan. So wala. Ibig sabihin mga ka-DIY, itong linyang ito ay hindi talaga tumagos dito sa magkabilaan. Ibig sabihin lamang mga ka-DIY, may problema dito. Kasi wala talaga tayong makuhang resistance dito sa ating multitester. Okay? So dito naman tayo sa kabila. Ayun, may problema yon, 100% na yon. Ito, lalagay natin dito. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, meron tayong reading dyan. Ayan. Meron tayong reading dyan, at least 2.3 ohms. Okay, 2.3 ohms. Dito tayo sa kabila. Tingnan natin. Siyempre kapag nag-reading na yun doon, automatic wala na yung reading dito sa kabila. O, kung napapansin nyo. Yon, ibig sabihin, itong wiring na ito, ang kapares niya dito. Yan. Ibig sabihin, itong isa, kapares doon sa kabila. Nagkataong walang contact yun mga ka-DIY, ibig sabihin, may putol sa coil na ito, sa kanyang pinakamotor niya, may putol yan. 100% na yan. Okay? Ito naman mga ka-DIY, pag analog naman yung gamit natin, iset lang natin ito sa X1. Sabi ko naman kanina, isiset natin sa X1, then isi-zero lang natin yung ating multitester. Ayan. So, naka-zero na tayo. At i-check natin mga ka-DIY. Dito, ulitin natin. Diyan. Papunta dito. So wala talaga, walang palo, ibig sabihin sira ito. Yung sa kabila naman. So walang palo. Dito naman tayo sa kabila. Dito. Yan. Dito. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, nagkaroon tayo ng reading at least 2.3 ohms. Kung napapansin nyo, 2.3 ohms. Malapit na siya mag 2.5 ohms. Ibig sabihin, yung ating digital ay accurate dito sa ating analog. Ayan. So, dito naman sa kabila. Ito. Papunta dito. Ay walang contact. Base doon kanina sa ating digital. Ayan. Kung napapansin nyo, wala tayong contact. Ayan. Ibig sabihin, itong linyang ito ay damaged. Ayan. Tatanggalin natin yung pinaka-stator nito sa loob at papalitan natin mga ka-DIY. 100% na damage na yung kabilang side. Yung kabila naman, good. Okay, tara mag-pull out tayo mga ka-DIY. Po-pull out natin yung kanyang stator nito. Tatanggalin muna natin itong sa harapan na mga 4 na screw para mahugot natin yan. Okay, tara. Okay, tanggalin lang natin to. Yung kanyang screw. Okay, tanggalin natin. Tabi lang muna natin yan. Next, hilahin natin itong ulo. Yan. So, medyo maitim yung kanyang commutator. Itong kanyang commutator na nagkukontak sa carbon brass, linisin natin mamaya ng liha. Yung kanyang rubber mga ka-DIY ay okay pa naman. Wala namang crack. Ibig sabihin, good pa to. Yung bearing niya okay pa naman. Yan, may kunting alog, kunting-kunti lang. Pero okay yan. Good yan. Itong sa harapan. Okay pa ito. Good pa yung bearing sa harapan. Okay, check natin dito. Tatandaan nyo yung nakaharang dito, yung kanyang forma, kung paano siya ilagay, paano siya ibalik. Tatandaan nyo. Maaari mga ka-DIY, i-picturean nyo na lang. Yan, ito yung sira mga ka-DIY, yung kanyang stator. Okay? So, tatanggalin muna natin to. Ito, tanggalin natin. Yan. Tandaan lang natin kung paano natin tinanggal mga ka-DIY. Yan, so naputol na. Ito naputol. Dito sa kabila. Yan. Okay, tapos hilahin na lang natin palabas pag ganito. Yan. So matigas. Dito.
Nakalak pa pala. Yan. Tapos hilahin lang natin ito ng kamay. Yan, pag ganito. Yan. Ito na mga ka-DIY, subukan nating i-test. Ito. Naputol ko pa yung isa kanina, medyo matigas. Okay lang yan, kasi papalitan din natin ito. Okay, check nga natin dito sa labas. Tabi lang muna natin yan. So ayan mga ka-DIY, ito yung naputol natin kanina. Yan o, paghila natin, naputol natin. So, test muna natin ito mga ka-DIY. Yan, bago kayo mag-test mga ka-DIY, kung sakali naputulan kayo, kiskisin nyo muna ng liha para sigurado kayo mga ka-DIY. Ilihan nyo muna. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, ito sinasabi ko kina yung paikot. Itong kabilang side, ito yung dalawang wiring yan. Tapos yung kabila naman na ito dalawa naman sila. Yan, ibig sabihin, pares-pares yan. Ito yung kanina yung good mga ka-DIY. Ito yung good kanina. Check natin. Sa tester. Yan. Okay, check natin ito. Yan. Nasa 2.3 kanina yung reading natin. 2.3. Ayan, nadidetect kasi ng tester yung ating kamay. Kaya nagbago yung resistance. Namatay. Ulitin natin. Yan, 2.3. Yan, okay siya mga ka-DIY. Ito yung kaninang na-reading natin. Itong dalawa naman. Ito yung sira kanina. Ito. Yan yung walang palo kanina. Ibig sabihin may putol ito sa loob. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, walang palo sa ating tester. Ibig sabihin mga ka-DIY, ito yung damage yung kabila. Yan. So palitan natin ito mga ka-DIY. Meron itong putol dito sa loob, hindi lang natin makita. Pero putol yan dyan sa loob. Ito mga ka-DIY, meron ako ditong extra motor pa. Yan o. Available pa sa akin yung ganito. May dalawa pa ako dyan. Tapos meron pa tayong 4 na pang makita. Ito mapapansin nyo mga ka-DIY. Yan. Itong dalawa, good yan. Ito yung pampalit natin. Ilan yung reading nito? Ilagay nga natin dito. Kumukonta kasi yung kamay natin. Nababasa ng ating tester. Ayan, 2.3, 2.2. 2.3, okay naman mga ka-DIY. 2.3, 2.4. Okay. So dito tayo sa kabila mga ka-DIY. Itong dalawa naman. Ito yung papalit natin. Mga use na ito mga ka-DIY, pero 100% na mga original pa ito. Ayan, 2.3. Ayan. Meron pa ata akong ganito. Available isa, Stanley. So itong ilalagay natin mga ka-DIY doon na sa nasira natin. Tatanggalin natin yung kanina, yung na putol natin na wiring. Sana yun? Ito. Tanggalin na natin yan. Tapon na natin yan. Or pwede nating i-rewind yan pag may oras. Hindi pa ako nagtuturo mga ka-DIY ng rewind. Sa hindi nakakaalam mga ka-DIY, sabi nila hindi daw ako marunong mag-rewind. So hindi pa nila alam mga ka-DIY kung ano talaga yung mga ginagawa natin. So saka na lang mga ka-DIY kapag meron akong damage na ganito, mag-sample nga tayo mag-rewind nito. Okay, papasok lang natin dito mga ka-DIY. Yan, papasok ko lang muna. Lalagyan ko lang muna ito ng tali palabas. Or pasok ko lang ng ganito. Ito mga ka-DIY, pasok na lang natin dito. Yan. Hindi ko kanina na-explain, meron pa akong ilalagay dito na kulay puti kanina. Tanda pala yan mga ka-DIY, nakalimutan ko i-explain kanina sa inyo. Lagyan nyo lang ng papel o tanda sa hindi nakakaalam. Yan, kalimutan natin i-explain. Lagyan ko na lang ito mga ka-DIY ng cover at tapos i-connect natin dito. Tara! Ayan, bago natin ipasok, kahit paano mga ka-DIY, gasgasan natin ng 1,000 na grit na liha ito. Tapos punasan natin at brush natin para malinis. At ipasok na lang natin dito. Yan. Okay.
Tapos sa wiring connection na tayo. Ayan mga ka-DIY, tapos ko na siyang assemble itong ulo. Next naman mga ka-DIY, ito. Sa connection na tayo, nailagay ko na dyan kung paano yung pagtanggal ko. Ganon din yung pagbalik natin. Okay, dito tayo sa may switch. Dito sa may switch, tapos tingnan natin itong ating reading. Pwede na tayo mag-test mga ka-DIY dito sa pinaka carbon brush. Yan, pwede naman dyan sa carbon brush, connected din naman yan dyan. Yan, 2.2, 2.1. Dito sa kabila, ito. Yan, sa itim. Tapos dito sa kabila din. Yan, 2.2. Yan. Kanina 2.3, okay lang na, konti lang naman ang nagbago. So wala, dito tayo sa kabila. Ayun, dapat ganito mga ka-DIY. Meron tayong reading. Kapag naka-analog, same din, parehas din naman yung tester. Okay, lagay natin yung ating carbon brush dito. Subukan natin. Ayan. Tapos yun. Okay, yung kabila naman. Okay. So bago natin pagganahin, paikutin muna natin itong pinakaulo. Yan. Then subukan natin mga ka-DIY, tara. O nakagad natin dito. Ay nakaganito lang. Huwag nyong gagawin ito mga ka-DIY, kailangan nyong i-close ito. So close na lang natin para hindi nakakaya sa ating mga audience, sa mga nanonood. Ayan, close na lang natin. Tapos power on natin dito. Ito. Lagyan natin dito. Ayan. Power on. Then check natin dito. On natin. So naka power off pala. Ayan. Power on. Ayan. Dinig nyo mga ka-DIY. Napakalakas. Yun, okay. Ayos, buksan natin to. Tingnan natin yung obserbahan natin kung malakas yung kanyang kislap. Nandito. Okay, on natin. Ayos. Okay mga ka-DIY. Ayos. Mataas ang RPM nito, malakas. Okay mga ka-DIY. Subukan natin yung kanyang RPM. Yung RPM niya dito mga ka-DIY, 11,000 RPM. Yan, 11,000 per minute. Subukan natin. Kung makapasa siya sa 11,000. Ito yon. So yun mga ka-DIY, nakita nyo naman kung ilan yung RPM na nilabas niya. Yan. Yun na mga ka-DIY. Yung kanyang RPM. Ibig sabihin, malapit siya sa 10,000. So pasado na 'yon mga ka-DIY, okay na 'yon. So kapag kunin talaga natin yung buong RPM nito, baka dito yung tinutukoy niya RPM sa loob. Kasi dapat pag ganun yung pag-test, natatapon yung ating sticker sa RPM. Yun lang mga ka-DIY, maraming salamat sa inyong panonood. Ito na, wala na yan. Pwede na natin katayin ito at i-recoil na lang natin. I-rewind na lang natin yan. So hanggang dito lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Doon na sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito lamang. GM Tutorial. Bye bye.